ora mismo. Isyu pampubliko, isyu pangklaro, isyu hatod aksyon sa inyo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Better Communication Development Institute, Peter Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor, West District, Sorsogon City, Derm Care Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Rinovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Luyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Okay, magandang umaga Pilipinas, kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng inabot ng ating programang Isyu Ora mismo ngayong araw na ito, mga tugang. And of course, ngayon araw na naman ng Lunes, petsa 3 na po sa buwan ng February. 10 months na lang, Pasko na naman. Kaya mag-ipon-ipunan ng mga regalo. At habang nag-iipon ng regalo, huwag kalilimutan ang mga pag-iipon naman ng pang Noche Buena. And mga tugo, it's nice to be back matapos ang isang linggo na anong tawag dun? Na mahinga sa ospital. Ngayon nagbabalik tayo, alive and kicking. Ng atugang inyong likod, si Rosario Mistoso, patuloy niyong makasama sa programa sa regular na programa ng Bicol TV Sorsogon ng Isyu Ora mismo. And of course mga kaibigan, live na live tayo napapanood sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon at sa YouTube channel. Yan, abangan lang ang mga kaganapan mula sa labas. Tayo ay lagi ninyong makasama sa oras na ganito ang pag-uusapan. So magsama-sama tayo mga kaibigan. Happy birthday pala na. It's birthday today. Kuya Lauren Marinda, happy birthday Papa Lau. Si Papa Lauren, happy birthday sa'yo. At sana ay anong tawag doon? Mabusog pa kaya tayong Papa Lau? Sabi ni Papa Lau, baka naman siniswerte kayo. Kayo ang dapat magpakain sa akin, hindi ako ang dapat na kainan ninyo. Yan. Baka sasabihin ni Papa Lau, kayo ang inaasahan kong kakain sa akin, hindi ako. Also, happy birthday man po kay Sir Alfredo Bobby Hababag Jr. Si Sir Bobby Hababag ng BCBP Sorsogon. And of course, happy birthday sa may bahay ni Kagawa Joey Inalpe, si Maricel Herzano. Happy birthday Marcel, happy birthday sa'yo. Si Jessica Galicia, birthday din ngayon. Aba, ano yung tawag dito? Yung dumadami ang mga birthday. Si Adel Ledesma, happy birthday din. At si John Levi Estrellado, happy birthday din. Yan, so once again, happy birthday kay Kuya Lauren Marinda, si Sir Alfredo Bobby Hababag Jr. ng BCBP,
si Maricel Rizano, ang may bahay ni Kagawa Joe Inalpe mula dyan sa Katanagan, Huban, Sorsogon. Yan, pagka time naman kasi, konting pakain naman dyan para maging masaya naman tayo. Okay? Yan, happy birthday sa inyong lahat. Again, sa mga nagbe-birthday, happy birthday. Sa hindi naman birthday, antayin nyo na lang ang birthday ninyo. Darating din yun. Sabi nga, basta't maghintay ka lamang, darating din ang birthday mo. Okay, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa payagang Filipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, lady pilot ni Willie Rebillame patay sa helicopter crash. VP Sara seryoso na sa 2028 presidential elections. Dalawang barko ng China na ispatan sa Pangasinan. At lahat ng government hospitals lagyan ng magamot at gamit. Oh, talaga lang ha? Ayon kay Senator Rapi Tulfo. Well, abangan natin yan kung mangyayari. At narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa payagang Filipino Star ngayon. Lady pilot ni Willie Rebillame patay sa helicopter crash. Patay ang isang lady pilot matapos na bumagsak ang helicopter na kanyang pinapalipad kamakalawa ng hapon sa Gimba, Nueva Ecija. Ayon sa ulat ni Lieutenant Colonel George Calawa Jr., Gimba Chief of Police, na-recover mula sa crash site ang bangkay ng biktimang si Julia Flory Monzon Po, 25 years old, residente ng Marina Bay Homes, Asia World, Parañaque City. Batay sa investigasyon, nangyaring insidente ba ng alas 5 ng hapon sa Sitio Arimongmong, Barangay San Miguel, Gimba, Nueva Ecija. Si Po ay matagal ng pilot ng TV host na si Willie Rebillame. Sinasabing pinapalipad ni Po ang Robinson helicopter na may body number RP C3424 galing Baguio at patungong Maynila nang mangyari ang pagsabog. Bago umalis ng Baguio ay lumapag ito sa Binalonan, Pangasinan para mag-refuel ng 12:05 ng tanghali. Gayunman, hindi umano agad umistart ang helicopter bago itutuloy ng kalipad bandang 4:25 ng hapon. Nakatanggap naman ang Gimba Police Station ng report mula sa isang concerned citizen 5:20 ng hapon tungkol sa isang helicopter na bumagsak sa Barangay San Miguel. Mabilis na nagsagawa ng salvage operation upang maiangat ang helicopter mula sa creek na hanggang dibdib ang lalim. Agad namang pinuntahan ng TV host ang labi ni Po sa HM Mina Funeral Services sa Pakak, Gimba. Inaasahang ililipat ang mga labi ng piloto sa Heritage Park sa Parañaque. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa dahilan ng pagbagsak ng chopper. Sa iba pang balitang nasyonal, VP Sara seryoso na sa 2028 presidential elections. At sa detalye, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na seryoso na niya ikukonsidera ang pagtakbo sa 2028 presidential election matapos na makitang napag-iiwanan na ang Pilipinas ng buong mundo. Unang sinabi ni Duterte na pinag-aaralan niya ang pagtakbo sa pagkapangulo nang bisitahin ang mga OFW sa Japan kamakailan. Sa isang panayam naman sa News 5 nitong Sabado, muli nitong binanggit ng Vice Presidente. Dagdag pa niya, kailangan maging competitive tayo sa mga kapitbahay natin dahil sa ating region at hindi lang sa region kundi sa buong mundo na pag-iiwanan ng Pilipinas at ayaw natin yon, sabi pa ni Duterte. Samantala, sinabi rin ni Duterte na inaalam pa niya kung ano ang magiging partisipasyon niya sa darating na halalan sa May 12. Pinag-iisapan pa naman niya sa ngayon kung makabubuti o makasasama sa mga kandidato sa 2025 midterm elections ang pag-endorso niya sa mga ito. Si Duterte ay nahaharap sa 3 impeachment complaints sa Kamara, kaugnay ng confidential funds na kanyang tanggapan habang patuloy rin ang paglagapak ng ang kanyang trust at satisfaction rating sa mga naglalabasang survey. Sa iba pang balita, 2 barko ng China na ispatan sa Pangasinan. Sa detalye,
nag-deploy ang Philippine Coast Guard or PCG ng 2 barko at isang aircraft matapos mamataan ang iligal na presensya ng 2 barko ng China sa karetang sakop ng Bulinaw, Pangasinan. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, i-deploy nila ang 2 44-meter vessels na BRP Cabra at BRP Bagakay, gayon din ang isang island aircraft matapos na namataang iligal na pumasok sa teritoryo ng bansa ang Chinese Coast Guard vessels 3301 at 3104. Anang PCG, huling namataan ang mga naturang Chinese vessels may 34 nautical miles sa coast ng Pangasinan sa pamamagitan ng kanilang Dark Vessel Detection Program. Pinaalalahanan din ng PCG vessels ang CCG na ang kanilang presensya sa lugar ay illegal at pinaiiral ang posisyon ng pamahalaan laban sa normalisasyon ng illegal na pagpapatrolya sa loob ng Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas. Sa pinakahuling balitang nasyonal, pag-approve ng Kamara, lahat ng government hospitals lagyan ng mga gamot at gamit ayon kay Senator Rapi Tulfo. At sa detalye, isusulong ngayong araw ng CIS Representative Erwin Tulfo at ilan pang mga kasamaan sa Kongreso ang isang batas na magtatakda sa Department of Health na lagyan na ng mga gamit at gamot ang lahat ng mga ospital ng pamahalaan sa buong bansa, partikular na sa mga liblib na lugar. Ang panukalang batas ni Congressman Tulfo kasama sina CIS Representatives Edvic Yap, Jocelyn Tulfo, Benguet Congressman Eric Yap at Quezon City Representative Rap Tulfo ay may pamagat na Universal Medical Access and Equipment Act of 2025. Karamihan sa mga ospital sa mga probinsya o munisipyo bukod sa walang gamot ay walang mga gamit, walang mga basic na gamit tulad ng X-ray, ECG, machine at ultrasound. Sana mangyari, Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Magbabalik mo yung likod, makalis ang ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa inyo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.
Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manaoc, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pangklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV. Balik kita mga tugang sa tuyang programang Isyu Ora Mismo ngunyan daw nini. Happy watching po kay Ma'am Judith Fontelar Aviles, aspirant for Mayor Barcelona, Sorsogon. Hala, may kalaban na Jojo si alam na kalaban niya si Ma'am Judith Fontelar Aviles dyan sa Barcelona, Sorsogon. So mga tugang, issue politika kita ngunyan daw nini. Salamat po sa mga nag-opening prayer sa tuyang madali ang pag-recover sa ating health sa ngayon. Sayang dahil kita nakakuha ning copy ka itong pastoral letter. Baka sa aga makakuha kita. Magayon itong pastoral letter na pinaluwas kang simbang Katoliko. Ang titulo ba naman pinaluwas po ito mga tugang kang Catholic Conference, Catholic Bishop Conference of the Philippines, ang CBCP. Magayonon ko kung nakakuha kita ka ito, magayonon ko ang laman ka ito. Taduman talagang niluwas ninda ang dahil kita nakakakita ang magayunong ko ito. Tabasi duman sa sa titulo. Halaba ito, pero ang kagayunan siya, isit kumbaga ang kaibahan na duman ang
ano kang ang posisyon kang Sorsogon. Tungkol sa maabot na eleksyon. Iba palang kata, kailang ano yun pala? 5 page. Circular. Sayang itong ano. Hindi nga daw tabi niya kung maano mo niya, kung ma-print mo. Ay ano na lang Eva, sa imo ko i-ano? Sa imo ko i-forward. Ano ka man eh. Very religious ka man. Happy watching man po kay si nag-upload nasa linya si Buddy Naduka pa para sa live report at itawat niya ito ang linya sa iya. Okay Buddy, sok pa. Good morning tabi sa imo SM and welcome back asin sa gabos na tagapagantabay kan programang Issue Ora mismo. Salamat. Sarong resolusyon ang nasa ikaduwa ng pagpasa sa sangguniang panglungsod sa siyudad kan Sorsogon ni ang resolution electing an ordinance mandating all residence owner, landlord, building, houses, dormitory, rooms and bed space for rent to register and submit an updated list of these respective transit in the barangay. Ang nag-sponsor yun si Honorable Lester R. Lubiano, City Councilor for East District. Sa nasabing resolution tabi SM, pigukit ka kay City Councilor Lester Lubiano, kan hindi nakaulay ta, ini para maibinilaktan, para maibitaran, ang mga daibaga na tao na maduman na sa barangay, ma-start si Pira Kabulan or Aldaw, asin magibuki kalukuhan o makawat niya o maakyat bahay. Ini katakot kan mga nagkapirang insidente kan pangabas sa siyudad kan Sorsogon, particular digdi sa city, na dahil malukit ang nasabing mga responsable kan sa nasabing krimen. Garayan mga fly by night. Roger to that. Sa dagdag pa na impormasyon na nakuha sa nasabing opisyal, sabi kayo nila sa pagi kayo ng ordinansa, iyo ang maiibitara na, asin makikilala na ang gabos ng mga taong nag-i-star o nagre-renta sa sarong barangay, particular sa sarong balay, na obligado man na i-report kung siisay ang mga tao na yaon sa sayang balay na naki-star na asin ini bako taga sa nasabing barangay. Okay. Dagdag pa na sinabi kan opisyal na ini magkakaigwa mang validating checking sa PNP na ang PNP mismo may giling ka ini kung sisay ang mga taong wanted person sa indang listahan para may bikaran ang nasabing pag-ibo kikararatan kan sarong tao nga nag-upa, lalo na kung ini dili diyan ta naka-star sa nasabing barangay. Dapat lang ano? So, ang magiging manera tabi kay ni SM, kung ikaw may paupahan, kinakaipuan mong i-report sa barangay, asin ang barangay mismo, ang ma-report kay ni sa ipatura kang pulisya para ma-check sa indang listahan kung ang mga nasabing individual, iyo ang may pending cases or wanted sa nasabing batas. So gusto sabihin, intiro na marinta, dapat iagi sa barangay hall. Roger to that, kung ano ang ID na, kahit po magpresentar ini, kay valid ID, maski saro sana. Asin sabihin ka ini, kung ano ang trabaho niya,
para nga-interviewin ba kung sa inali, anong trabaho niya, and magpresentar rin isarong valid ID para iliman na ipipresentar man sa ipaturak ang pulisya para sa validation. Dapat lang, ano? So, sa nasabing ordinansa, tigdagdag pa kan opisyal na ini para uliton ta para makaiwas sa mga maralaot na tao na malaog dyan sa barangay. May mga naraman kita pa ditabi na may mga tao dikti na bako man taga Sorsogon City, mga halipang ibang probinsya, particular dyan sa probinsya Canalbay, na dikti nagigibo ki mga dili ka nais-nais, particular ang pag-shoplift or pagkuha o panluko sa kada barangay nga sa indang pigdudumanan. Oo, kasama kaibahan pa dyan ang ang mga dugo-dugugang. Sa sakit magagambuhay, so lalo ng mga tao sa baryo na sa liblib na baryo na medyo diriling sinda aware kan mga nasabing mga modus sindaan mayormenteng nabibiktima kan mga nasabing individual. So, yan mga sabi SM ang nakuha impormasyon haligi mga sa sangguniang panglusod kanakalihis na simana para sa issue ora mismo Badiduka Reporting. Thank you very much, Buddy Naduka pa sa imong special report na consent po pagayon po iyan na laman kang special report na yan dahil sa roini na pag-monitor ka mga nagdalaog, nagduluwa sa mga barangay nindo. Kanakulang baga siyempre pag mga taga-ibang lugar, digding pick-upod na sinda, may operasyon pangawat. Remember mga tugang, naramdaman niyo ito na nangyari diyan sa may Cebuana. Ano nito itong kaso na ito? Na naglaog duman baga sa manhole digdi sa dating Robertson. Binaybay itong tapos binutas. Ang aram ko ito, may nakasuhan na. Na-identify na mga taga mga taga Paracali. Pero dahil pa man ang resulta kung nagkadarakop na ito. So nagtinir man ito digdi ng simana. Indasan na. Nagtinir ba ito dyan sa may sa sarong lodging house sa SPPBS. Kung ito ko naipaabot or nai-record na ito, dahil ako tayo ni mangyayari mga araw kayo niya. Simple man bagasa na, kuha ng identification mo, idarahong ka idarahin ni sa barangay hall. So, ang barangay hall ang makikoordinate sa Hipatura de Policia para verifikaron ang record ka ini kung ano ba talaga ini, legit ba ini nag-existing na tao na ini, legit ba ini na pangaran o sabi nga ni o baadi ko ini ni mga criminal records. So ining lockdown na ini sigurado dakulaw ni natabang sa tuya ini man ng mga parhabas na ini marasa pa kamo. Number 1 na nga na probinsya ng Sorsogon na poorest of the poor. Kakastan pa rin mag-lauga. Mahirap man ka mo. Nagpipirila na nga na yan init oran makadali lamang ng 200. Makadali lamang ng 3 kilong bagas. Tapos, babalbalan pa nindo pagkarawati. Dahil na ka mo nagkairirak sa Sorsoganon. Dapat iguaman ka mong may kapot ka mong datos kung saan ang mga mayaman na probinsya. Bako itong Sorsogon ang poorest of the poor na province in the Bicol region, yung paman ang babalbalan nito pag karawati. Marasa pa man ka mo. Gusto nindo yaw ng sports arena, tik-tikan nindo. Wad may madali ka mo dyan na ginto. Tayo yun na sports arena ang saron na rason kaya naging kita pamuso ang Sorsogon. Pasiring dyan, puro picture, buto palan, lintian, nagtitirios ng Sorsoganon. Tapos, titirahon pa man nito pag
Lao gadigdi sa sa ang probinsya niya mo. Puris of dapur na nga ni magtaga hiling man daw kamo kang datos. Kung nahiling man ninda medyo nag-uuswag na, talagang progresibo na Sorsogon, tirahan nindo. Bako itong puris of dapur na titirahon pa nindo. Di ba? So, ibalik ko naman sa aruke ni sitwasyon. Dakulain ni natabang sa tuya. Nganing mamonitor ta ang nagduluwas, naglalaog digdi sa tuyang probinsya. Ang bakumalang maray, kamuman ng mga parahabas, adalan man kutangon nindo, ang lalaogon nindo. Bako itong tira lang kamo ng tira. Bako itong pag nakaisip kamo sa salakato na nindo. Mga planado bagay ito nangyari kay ito sa sa Cebuana. Buriin mo, may oras hinda kan pagluwas sa lodging, may oras kang pagbalik. Pero kung araw kay ni na ipaaram tolos na maduman sa impilan ng pulisya an personnel kang lodging or hotel or ano pa man, ipahiling nindo, sir, may nag-lodging diri, may diri sa muya Nagangalas kami tabanggi na nagduluwas. Nagangalas kami pag-aga tururog ini. Bako man siguro sir mga aswang. Araw ko takaan. So, as early, dapat na-monitor na ko tayo ni. Kaya lang araw kayo ni, paano tayo ni ma-monitor na ang after lang kita sa kikitaon kang hotel, kikitaon kang lodging. So this time, iba na ini. Dapat nga ni, ang arog pa kayo ni, may sistema dapat kamo na dapat gibohon. May mga nagpapabord. Dapat ko ta na, kung ini si Jojo, nagboard sa imo, hanapon mo nga ng record kayo ni, kung pirang boarding house na kayo ng tinakasan. Nada ibinayadan. Don't say bad words. Tama pag-alam baga. Kinuha mo. Siyempre in good faith, madyan. Iyo baga ang maka-turitris si pag inakomodar mo, marayon. So dapat ko ta na mo ini? Huya na puri ni may record sa barangay. Kamu man tabi ha. Bako gusto sabiho na may record. Kamu man na BFP, kakasta naman nindo pagkaradto Nga ni hagada naman nindo permit. Linti na kapipirmit ina. Saray-saray na boarding house sa obligaro nindo permit. Kaya lagudan mga nagpapaboard, nagtatarago na lang. Masabi ka magkuha ka mong mayor's permit. Bilang nga daw niya mayor's permit, kung pira niya iabot. Masabi ka mo 2.5 lang. Taganta ka mo 2.5 kung mapapirmitan niyo sa na boarding house. Mapait ka ning boarding house, papirmitan nindo. Hilintian, hanapan pa nindo ng fire extinguisher, hanapan pa nindo ng smoke alarm, fire exit. Hina niyang Pag dahil nindo nakadali ng fire exit, kasta nindo pagkontrataha. Yun nga na ako 1,000 niyo. Yada mismo sa likod sa fire station, gigiribo nindo ng mga fire exit. Kamo nagwi-welding. Kaya, maski sino, itatago na lang ini, makita ka, border. Pero man lang sarong border, 1.5. Sa Tios, insasabot na nga ni, san may pagsadiri kang boarding house, 1,000. Makatabang lang sa kaaki, makatabang lang sa magurang. Kaakibat naman kang ordinance yan ni Lester Lubiano.
kaakibat naman iyan kang ordinansa, ang obligado naman na magkuha ng permit ang mga border. Obligado na naman na magkuha ng permit ang mga may pagsadirikan boarding house. Kaya wala ka na maarap-arapan na negosyo. Ha? Wala ka na maarap-arapan. Wala ka na maarap-arapan na negosyo. Once na nagbutang ka negosyo, baganay na ang tatawag ka na pilgrimage. Surunod na yan. Barangay permit, sedula, sanitary, electrical, BFP, hanggang mayor's permit. Kaya sa may mga pagsadirikan boarding house, nagtatarago na lang. Pagtatarago na lang ninda ang date na negosyo. Makuha ka, saro na kwarto, 2 tao, mag 1.5, 3,000. Pero ang 3,000 mo, 1 taon, 36. O lamang nga na 1 taon kay pag sembrik, wala man. Pag bakasyon, mara man. Arog ka ng sistema. Sabi nga, gobyernong pasakit pag-arog kaan. Wala nang kaginhawahan, Magayon ang sistema kan ordinansa. I-classify mang kuta na sa ma-implementar. I-classify mang kuta sa may mga pagsadiri. Kung araw kaya ang magiging sistema, hindi na nalagyan ng sistema ang sistema. Di ba? Sabi nga ni Governor, baga, lagyan ng sistema ang sistema. Paano mo lalagyan ng sistema? Nawala na nga sa sistema. Ay, sus, marasa pa. Sabi ni City Mayor Aspirant Red Lasay, good morning Parisaw, asin sa gabos na avid viewers kan Institutional Bicol TV. Congrats and happy anniversary. Iparagos sindo ang marhay na serbisyo sa mga sursuganons asin Bukolanos. Salamatunon tabi, Mr. Red Lasay, Aspirant for City Mayor. Ini an makamurumundo man na sitwasyon Before that, happy watching kay Maites Pragata. And happy watching man po sa sayang tugang na si Ray Guab Pragata. Happy watching Jopet Di Castro, watching from Makati City. Si Ma'am Gloriosa Lolo, salamat sa 10 stars na pinadara mo all the way from Hong Kong. Salamat po. Sabi pa ni Buddy Luca, ang kakulangan sa ahensya kan gobyerno di dapat ipagpasa sa mga lehitimong negosyante. Di tabi magbuot-buot sa pagkwenta san baydan kay di mansinda ang nagninegosyo. Tama. Mahapot. Pero ngaya ang capital linta ng sari-sari store, makakapital yan in sobra 50,000. Naglalaom na lang nga niyan sa naglalaom na lang sa Bombay sa 5-6 para maski paano makadali ng puhunan. Tapos titirahon ta. Ano na lamang kamugtakan? Halos dahil nakitang na kuang maray na na pagkakakitaan kang araw kayo na negosyo. Kumbaga, na lang, itulog na lang natin ang ating hinagpis sa araw kayo na sitwasyon.
Brain mo, dyan ka, maikot. Dapat mag ano nga kang mayor's permit. Hisis marasa pa. Garo kayo nipigbuhay ang syudad. Klasipay taman ko ta, kayan. I-classify ta ang dapat tawan as in dapat bako. Saradit na mga anay kung ano pa lamang, body ni mga parabuti, balbala na ini kang mayor's permit. Yung mga mga nagkakalakal. Kaya yung sabi we are not against, sa pag-uswag kan syudad. Kaya lang, kung sobra naman, pangit na. Dapat tawan tamang kota ning konsiderasyon ang mga syudadano na nagpipirit magpakabuhay. Nagpipirit na igapang. Nagpipirit na igapang ang sa indang oral daw na pagbuhay. Pero kung naaaragunta kayo ni, garo masanaday ng kamugtakan. Dahin ng kamugtakan. Sabi ni Papa Maki, basi nagninegosyo man sinda, kaya sugat sada. Basi lang. Sabi pa ni Bads, an kaugalian sa tabi san sarong negosyante nakikwenta. Kaya nyo dyan sa ang kalugian tabi san sarong negosyante nakikwenta kaya nyo dyan sa City Hall. Baga, di ba? Manegosyo ka. Babalbalan ka sa gross. Sa gross, ang kabiligon ito kang binakalan mo. Dahil lamang pigkwenta, ang benta mo. Ang nabahaw sa tinda mo. Sitsirya. Mabakal kang sitsirya, ang tubo mo, 150. Saka, kung kaunan, kang aki mo dua, resto ka na sing salapi. Kung tiraon pang unom, hala, nano pa ang kaluwasan. Sabi pa ni Badi, bako man araw-araw makasug ang benta, may mga aldaw, baga matumal ang benta. Ang kadamuan pasali na negosyante inutangan pa sa 5-6. Tama, puro bagay ni 5-6. Hina niya nga maghanap ka dyan ng tindahan na daing lending. Kaya nga ni, grabe nabagadigdi sa tuya. Garon na mga kaputi. Nagsulputan ng mga lending. Dahilan sa gusto sabihin, grabe ang parautang sa Sorsogon. Takong dayman masulputan. Wala to, taas baba, puro lending. Di man yan parehasin construction company na milyones de pesos ang kita in just one click, sabi ni Papa Maki. Tama. In a click of finger, milyones na. Iba baga ang gross sales sa net income. Yan dapat ang aramon sa di na tao dyan sa City Hall. Hindi man yan maaram. Kasi ang pirming hapot ninda, pero ang gross mo. Gross compensation. Si Apo ko sa indo, kumpira ang net. Basta an inrunan talidi, an gross. Gross mio. Yan pirmi. Ang permita piganap ang gross. Bako man ang net.
Gross mo, 60,000. Net, 45. Bawasa duman, kuryente mo, tubig, pamasahe, pagkaon, hindi mo pakot-kuton. Ang kita mo, panghulog. So, anong nangyayari? Tigbak ang saragday na negosyo. Tigbak ang saragday na negosyante. Because of the system. Iyon ang pigsasabi ta. Sabi baga, lagyan ng sistema, ang sistema, anarin. Anarin na sistema. Sistemang bulok, ng naton. Jesus, marasa pa. Wala tanong tigdi mo parawat, baka high blood naman kita. So, Arol, mapais na kita. Inapot na kita kan oras kan kangili-ngilian. Mabalik kita sa aga sa sarap naman na makangili-ngili na senaryo kan sa tuyong programang isyo ara mismo. Sa ngaran kan biling staff kan Bicol TV Sorsogon ang sa inyong lingkod na kadakol kangingili-ngilian si Rosauro Amistoso. Marinaldo po. Isyu ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pangklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV.